Biglang napatigil na lamang noon ang musika ng isang baryo na nagkakasiyahan. Dahil parang nakaramdam noon ng kakaibang kilabot sa hangin ang mga tao na nagkakasiyahan sa baryo ng Alumaya. Una ay naramdaman nila ang lamig na parang nahigop ang init ng hangin. Walang eksaktong taon, mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Ama? Ama? Sinong mga yon? Wika ni Calypso habang itinuturo nito ang parting malawak ng kabukiran. Dahil sa mga talahiban, taniman ng palay at mga mabababang damo na nakatubo sa bukid, ay may mga lalaang na naglalakad noon na parang papasugod sa mga tao sa baryo sa Alimuya. Calypso! Calypso! Ang pamilya mo! Ang pamilya ligtas mo! Ha? Bakit, ama? Tanong pa ni Calypso sa kanyang ama. Sa mga panahong ito ay nasa edad pa lang na 20 si Calypso. Huwag ka nang maraming tanong, anak. Bilisan mo! Kunin mo ang pamilya mo! At tumakbo na kayo! Hanggang sa abot ng inyong makakaya ng iyong pamilya! Bilisan mo! Lumayo kayo sa baring to! Papatayin tayo ng mga yan. Papatayin nila ang sino mang maabutan nila dito sa loob ng baryo. Sige. Sige, ama. Wika ni Calypso, sabay takbo nito sa kanyang asawa at sa dalawa niyang anak. Wala nang sabi-sabi pa noon ay tumakbo na nga sila katulad ng ginagawa ng ibang tao sa baryo. Ngunit habang papatakbo sila, aswang! Ang bilis na nakaabot ang mga lalang sa kanilang baryo na kanina lang ay nasa malayo pa ang mga yon. Kaya't habang nananakbo na nga si Calypso kasama ang kanyang pamilya noon, ay kasalukuyan ng nananalasa ang mga aswang sa kanilang baryo. Lahat ng madaanan o masusukol nila ay kanilang pinapatay. Kaya naman labis-labis na lamang noon ang takot ni Calypso at ng kanyang asawa sa kung ano ang mangyayari sa kanilang mga anak pag naabutan sila ng mga yon. Sapagkat 3 taong gulang pa lamang noon ang panganay ni Calypso at 1 taong gulang pa lamang yung isa. Kaya nga't habang bitbit noon ng mag-asawa ang kanilang mga anak ay panayang takbo nila noon. Habang humihingal sila, ay mangiyak pa ng pagdurusa at paghiyaw ang maririnig mo sa kaguluhan. Mabuti na nga lang ay hindi pa sila nahahagip ng mga aswang na mga yon. Malapit na sila noong makalabas ng baryo, ngunit bigla na lamang natigilan si Calypso. Nung biglang umitim ang paligid at nalito na sila sa kanilang dadaanan kung saan sila tutungo, dahil sa bigla na lang napuno ng itim na usok ang daan ng baryo o ang kabuuan ng kanilang lalabasan. Sunaya! Sunaya! Huwag kang lalayo sa akin! Sabi pa noon ni Calypso. Hanggang sa ilang segundo lamang, kahit na magkatabi sila noon ng kanyang asawa. Sunaya? Sunaya! Sunaya! Sigaw ni Calypso kasi hindi na niya maramdaman na katabi niya ang kanyang asawa at parang walang imik yun na nawala. Pati ang anak niyang 1 taong gulang na hawak ng asawa niya dahil sobrang kapal na ng itim na usok noon na bumalot sa baryo. Yung tipong maske katabi mo na ay hindi mo na makikita. Isama mo pa ang kadiliman ng paligid. Walang sumasagot sa mga sigaw noon ni Calypso na parang nasa kawalan na ito buhat ang kanyang panganay nang biglang may sumugat sa noo ni Calypso. Dahil dito, sa pagkakahawak niya sa kanyang panganay ay biglang lumuwag ang pagkakahawak nito dahil sa pagkasugat ng kanyang noo.
Dito ay may bigla na lang humablot sa braso niya sa kanyang anak. Kamino! Ah! Kamino! 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 Sigaw ulit ni Calypso na nooy. Aray! Takbo siya ng takbo habang hawak-hawak ang kanyang noo dahil maski nga ang anak niyang kanina'y hawak-hawak niya ay nawawala na. Pero nang sandali ang lumipas, Isong! Isong! Boses ng isang lalaki. Tatangalon! Tatangalon! Yung asawa ko! Salita ni Calypso sa kawalan ng dilim dahil wala nga siyang makita hanggang sa may humawak na lang sa braso niya. Pagkatapos ay, "Ako nga to, Calypso! Si Apo Arlon! Halika! Hayaan mo akong hatakin kita! Lalabas tayo ng baryo!" Wika naman ng matanda na parang nakikita ang kapaligiran. Ngunit si Calypso ay parang nakikipag-usap lang sa boses ni Harlon dahil kahit malapit na ito sa kanya ay hindi pa rin niya yun makita. Pero, "Tangan! Yung pamilya ko! Tang!" Wika pa niya ng pagpipigil sa paghatak sa kanya ng matanda. "Mamaya na yan! Babalikan natin sila! Kailangan makalabas ka dito bago ikaw ang mapatay ng mga aswang!" Wika ng matanda, sabay hatak nito sa braso ni Calypso. Labag man sa kalooban noon ni Calypso, ay tumakbo na rin lang ito habang hatak-hatak siya ng kamay ni Harlon hanggang sa mga ilang minuto lamang. Tang! Tang iko! Wika pa ni Calypso ng pagkasorpresa na natigilan. "Oo, ako nga!" Usap ng dalawa dahil sa mga oras na ito ay nakalayo na sila ng bahagya sa baryo at sa di malamang dahilan ay saktong pulang-pulano ng kulay ng buwan. Tatang, sino bang mga taong yun? Bakit sila sumugod? Tanong ni Calypso. Mga aswang. Mga aswang ang mga yon, Calypso. Ano? Mga aswang? Oo. Masasama silang nilalang, Calypso. Yung mga anak ko, yung asawa ko, ang pamilya ko, Tatang, pati si Tatay, nasa loob pa rin ng malaking itim na usok na yan. Mga aswang? Salita ni Calypso. Oo. Babalikan ko sila. Masasama silang nilalang, babalikan Calypso. Ko sila. Pinatay nila pa nito. Wag na, Calypso. Sa mga oras na ito ay nasakop na ng mga aswang ang baryo natin. Wala na tayong magagawa. Ano? Ano, Tang? Hindi. Salita nun ni Calypso. Napapatakbo na sana at papasok ulit sa makapal na usok na siyang parang pinakahangin na noon ng loob ng kanilang baryo. Ngunit agad siyang hinawakan sa braso noon ni Apo Harlon at pinigilan siya nito. Wag, Calypso! Mamamatay ka lang. Pero hindi pwede. Ang pamilya ko, kailangan ko silang iligtas. Wika niya ulit na umiiyak na. Nang napaluwag ang hawak ni Apo Harlon kay Calypso na para bang naaawa ito dahil napaluhod na noon si Calypso sa kabukiran sa di kalayuan din sa kanilang baryo habang natatanaw ito. Babalikan ko sila, Tatang. Babalikan ko. Umiiyak siya dahil parang wala na siyang magawa ng mga oras na yon. Sinabi naman noon ni Apo Harlon nang, may ginamit ako na mutya para makita ko ang daan o ang buong baryo. Pero
Hindi mo ito pwedeng gamitin, Harlon. Dahil wala ka pa namang nalalaman sa karunungan na ito. Kaya, sige. Ako na lang. Hahanapin ko sila para sa'yo. Dito ka na lang, Isong. Suwestyon noon ni Apo Harlon. Sige. Sige, hanapin mo sila, Tatang. Sana buhay pang pamilya ko. Tugon ni Calypso na parang nagmamakaawa na at medyo nabuhayan pa ng loob sa sinabi ng matanda. Ngunit ganun pa man ay hindi pa rin ito mapigilan ng pag-iyak. Sige, maiwan na muna kita. Diyan ka lang. Basta ipangako mo sa akin na wag ka nang papasok sa baryo hanggat hindi sumisikat ang araw. Oo. Sige. Kahit ano gagawin ko, Tang. Tugon na lang ni Calypso ng pagkadesperado. Doon ay tumuloy na rin ang matanda sa paghahanap nga sa makapal na ulap na itim sa pamilya ni Calypso sa kanilang baryo. Kaya naman naghintay. Naghintay noon ng naghintay si Calypso hanggang sa papasikat na nga ang araw noon. Ay dumating din si Apo Harlon. Tang! Nagsasalitang patakbo pa ng pagsalubong ni Calypso kay Tang Harlon. Ngunit wala itong kasama. Maski man lang ang asawa o ang anak ni Calypso, kundi may mga hawak itong damit na duguan at mga damit yon ng pamilya ni Calypso. Pasensya ka na, Isong. Ito lang ang naabutan ko at nahanap ko. Paliwanag ng matanda. Hinawakan agad ni Calypso noon ng mga damit ng kanyang pamilya na parang naibabad na sa maraming dugo. Sabay napaluhod na lang ito sa lupa at yakap ng mga tela ng damit ng kanyang pamilya at tunog nito ng Sudaya, ang anak ko. Iyak noon ni Calypso ng pagdadalamhati. Isong, buhay ka pa. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. Umalis na tayo dito. Uwi ka naman ni Apo Harlon. At sa araw nga na ito ay naitanim na sa kalooban o isipan ni Calypso na masasamang nilalang ang mga aswang. At mula nga ng pagsikat ng araw din yun, mula doon, ay tumakbo ang panahon ng napakabilis para kay Calypso at Apo Harlon. Dahil ngayon, sa kasalukuyan na ng kwento, ay 20 taon na ang nakakalipas mula nung naganap ang karumaldumal na pagpatay ng mga aswang sa mga tao sa baryo Alumaya. Nagpakalayo-layo noon si Calypso at Apo Harlon sa baryong kanilang pinanggalingan. Kaya naman, ito na ngayon ang kasalukuyan sa kwento. Nung gabing mapula ang buwan, si Calypso, isang panday na may balbas na kulay abo at may pilat sa noo, ay nakatayo sa paanan ng bulkang Dapit. Ang bulkan noon ay parang umuungol na parang nagpaparinig o nagbabadya ng pagsabog nito. Ngunit sa mga oras na yun ay alam naman ni Calypso na hindi ganoon ang ibig sabihin nito. Dahil sa mga oras na ito, alam niya ang nangyayari
At yun nga ang dahilan kung bakit nandoon siya sa mga oras na yun. Ganito kasi yun mga kabagis. Ang bulkan noon ay umuungal na iniba natin ang pangalan para dito sa kwento. Nagluluwa kasi iyon ng usok. Ayon kasi sa kwento o karunungan ng matandang albularyo na ang pangalan nga dito sa kwento natin ay Apo Harlon, na siyang guro at nagturo kay Calypso ng mga bagay-bagay tungkol sa lihim na karunungan. Sa gabing ito kasi ng kasalukuyan ay lilitaw ang bato ng pulang buwan, isang hindi pangkaraniwang hiyas na gawa sa dugo ng Diyos ng kalikasan, sabi noon ng matanda kay Calypso. At isa daw ito sa mabisang panlaban sa mga lalang ng dilim o ng mga tagakaliwang mga kalaban o kahit aswang pa. Nang ilang sandali pa ay nagpasya na nga si Calypso na bagtasin ang kalupaan ng bundok o maliit lamang na bulkang iyon. Ang ina, mainit pa. Bulong ni Calypso habang sinusubok ang init ng lupa gamit ang dulo ng bakal na dala niya. Kung mapapansin mo noon, yung kamay niya'y puno ng paso mula sa kanyang pagpapanday. Isang pagpapatunay na matagal na siya sa kanyang larangan bilang isang manlililok ng mga bakal na namana pa niya sa kanyang ama noon. At bakit naman kanyo na gustong makuha ni Calypso ang hiyas na yun? Yun ay dahil kapag kung sakaling makukuha niya ang hiyas na yun, ay maaari niya itong lilukin upang maging isang sandata para sa bagay na nais niyang makamtan o may misyon siya sa buhay na nais nitong tapusin. At sa mga ilang sandali ng paglalakad nga niya, sa mga ilang sandali, ay narating na nito ang mga kumukulong batong lusaw o mga lava sa di kalayuan ng nilalakad niya. Hanggang sa mga ilang sandali pa sa di kalayuan ay natanaw na niya ang makitid na daan sa gitna ng mga lava. At sa dulo ng daan na yon, sa gitna ay isang pulang bato na parang nakabaon yun sa gitna ng makitid na daan dahil sa pagkalaglag nito. Kumikinang-kinang iyon na parang tumitibok na sumasalamin sa kulay ng lava na nakapalibot dito. At sa mga oras na yun, nang makita yon ni Calypso, ay walang takot niyang nilakad o binagtas ang daan na sa magkabilaan nito ay ang mga kumukulong pulang lusaw na bato. Nag-iingat lang noon si Calypso dahil sa konting pagkakamali lamang kapag nalaglag siya sa kahit saang parte ng magkabila ang gilid niya ay tiyak na ang kamatayan niya dahil malulusaw na ang kanyang katawan hanggang buto dahil sa init ng mga naging likidong bato na kumukulo. Ngunit sa pag-iingat lang ni Calypso, sa mga ilang sandali lamang ay narating din niya ang kinalalagyan ng pulang bato na may ningning. Malaki ang batong yun na parang isang sinakong bigas, ngunit hindi yun naging hadlang upang makuha yun ni Calypso, sapagkat sa mga angkin na nitong mutya noon ay may lakas pisikal si Calypso na hindi matatawaran. Kaya naman kahit mahirap ay binuhat yun ni Calypso. Ipinatong niya ito sa kanyang kanang balikat at hawak ng kanyang dalawang kamay. Yun nga lang, dahil nga sa makitid na ang daan, ay kailangan na nitong doblehin ang pag-iingat sa pagbalik. Sa kadahilan ng tapos na siya pag nawalan siya ng balanse sa pagtawid nito. Hindi ako ngayon susuko. Panahon na para mangyari ang kagustuhan ko. Uwi ka pa na noon sa kanyang sarili habang binabagtas ang daan hanggang sa... Nakaapak siya ng bato at muntik na siyang bumigay sa pagkawalan nito ng balanse. Hingal pa niya ng nerbiyos
kasi malapit na nga siya sa dulo o sa mas malaking daan. Makakalabas na siya. Ngunit sa mga ilang sandali, ay, natapos ko rin. Nailabas din kita. Wika ni Calypso nang marating na niya ang labas ng bulkan. Ibig sabihin ay napagtagumpayan nito na kunin ang nais niya, ang bato ng pulang buwan. Nagpahinga pa ng konti noon si Calypso upang sumagap ng sariwang hangin. Dahil nga sa napakainit ng lugar na pinanggalingan nito. Napatingala pa noon si Calypso sa pulang buwan habang tinititigan ang ningning nito, kasabay ng mga pag-iisip nito sa napipinto nitong pakikipaglaban. At sa kung sino man yon ay malalaman natin yan mamaya. Ay, hindi ko akala na ganito pala kalaki to, sabi pa noon ni Calypso. Dahil ang akala noon ni Calypso ay maliit na hiyas lamang ang kanyang kukunin. Ngunit kahit pa ganoon ay pinanindigan niya na lamang ang pagkuha dito. At matapos ang kanyang maikling pamamahinga ay binuhat na niya nga iyon pababa ng bundok upang iuwi sa kanilang baryo at ipakita sa guro nito para siguraduhin na yun na nga ang hiyas na bato ng pulang buwan. Wala namang naging aberya sa pagbaba ni Calypso sa malaking batong yun. Yun nga lang ay pagod naman ito dahil sa pagbaba nito patungo sa kanilang bahay. Ngunit kahit pa ganoon ay napagtagumpayan niyang maiuwi ito sa kanyang bahay na siya na rin kanyang pandayan nung mga panahong ito. Madaling araw na nung narating ni Calypso ang lugar niya at dahil sa pagod ay doon na rin lang siya nakatulog sa kanyang pandayan. Hanggang sa inabot na siya ng umaga, natulog pa rin. Isong! Isong! Andyan ka ba? Boses ng isang matanda na tawag niya kay Calypso. Isong kasi ang palayaw nito sa kanilang baryo. Nang nagmulat na ang talukap ng mata ni Calypso dahil sa pagkagising nito sa boses ng matanda. Tang! Oo, sandali lang. Wika niya habang pupungas-pungas ito sa pagbangon. Oo, sige. Antayin kita. Tugon naman ng matanda sa labas ng pinto. Sa pagtayo ni Calypso sa papag na kanyang tulugan, ay dumiretso na ito sa kusina niya o lababo na kahoy. Sabay kuha niya ng sartin na baso at kuha niya ng tubig sa banga. Sabay nagmumog na ito at hilamos na rin ng konti. At nang matapos niyang gawin yun, ay pumunta na siya sa harap ng pinto at binuksan niya ito para sa matandang tumatawag sa labas. Oh, mukhang pagod na pagod ka sa itsura mo. Ano? Nasaan? Nakuha mo ba? Tanong ng matanda. Hindi nun sumagot si Calypso. Ngunit ngumiti naman ito sa matanda. Sabay alis niya sa kinatatayuan niya sa harap ng matanda na para bang may natatakpan si Calypso sa kanyang likuran. Nang makita ng matanda ang loob ng bahay, napukaw na ang atensyon nito nang nakita niya ang isang malaking batong pula sa sahig ng bahay ni Isong na nooy lupa lang naman ang loob ng bahay niya. Yan na nga. Yan na nga, Isong! Wika ng matanda, sabay pag-aapura nito na pumasok sa bahay ni Calypso upang malapitan ang pulang bato sa loob. At dito na nga ay pinag-usapan ng dalawa kung ano ang gagawin ni Isong sa batong pula na yun, dahil ang matandang ito ay si Apo Carlon, ang tanging kasama noon ni Calypso na natirang buhay sa baryo ng Alumaya. Nang matapos ng ilang sandaling pag-uusap ng dalawa, paglipas ng ilang araw lang na pagpaplano ni Calypso sa pagguhit nito ng gagawin niya
upang gawing sandata o lulukin ang batong yon na parang bakal lang tigas. Ay inumpisan na niya nga ang kanyang pagpapanday dito. Sa kanyang pugon, sinimula ni Calypso ang paglilok sa bato. At ayon pa kay Apo Harlon na may mga bagay pa nakakailanganin o dapat na isaalang-alang si Calypso upang magamit o magawa sa pinakamataas na kakayahan ng batong iyon ang kailangang kunin pa ni Calypso upang ihalo sa gagawin niya. At ito ay dugo ng buhaya na kailangang gawin niyang pinakatubig na lubluban ng bakal bago ito paluin ng martilyo o maso. At dagta o ugat ng sinumpang puno ng balite para sa puluhan o hawakan nito. At sa mga sandali ng paggawa niya nga, hinahampas niya ang bato gamit ang martilyong tanso. Sa bawat pagpalo ay kumukupas ang pagpula nito. Ngunit habang linulublob nito paminsan-minsan sa dugo ng buhaya, kapag ginagawa niya yon, ay kumikislap ito ng pulang-pula na parang humihinga ang patalim na kanyang linililok. At nang magawa na niya iyon sa itsura ng patalim na kanyang ninanais, ginawa niyang hawakan ang ugat ng balite at pinahiran ng dagta nito. At sa mga ibang natira pang parte ng bato, ay ginawa niya yung talim o tulis ng kanyang mga palaso. Kaya naman marami siyang nagawa mula dito na bala sa kanyang sandatang pana rin. Hanggang sa mga ilang araw nitong paggawa ay natapos din nga niya ang kanyang proyekto sa bato o makapangyarihang hiyas. Hanggang sa sumunod nga na araw. Isong, ano? Natapos mo na ba ang proyekto mo? Tanong ng kanyang guro. Oo, tatang. Handa na to. Sige, subukan nga natin. Suwistyo ng matanda. Sumang-ayon naman noon si Calypso sa nais gawin ng matanda. At ang unang pinagsubukan nila na bagay ay ang puno ng nyog. Pero sa sandaling ito ay ang pana lang ang napagdesisyon ng gamitin ni Calypso na may bala naman ng palaso na ang talim nga ay linilok mula sa bato ng pulang buwan. Ano? Gawin na natin to, tang. Bigkas ni Calypso kasabay ng paghahanda nito ng kanyang pana at palaso. Sige. Dito na rin lang natin mapapatunayan ang alamat ng bato. Kung totoo nga ang nasusulat sa kasaysayan nito, matagal na nating hinihintay ang pagkakataong ito, Calypso. Oo nga, tang. Sana nga'y umubra. Tugon ni Calypso sa matanda. Nang maya-maya pa, pagbatak na ni Calypso ng kanyang pana sa pagbala nito ng palaso at asinta sa katawan ng puno ng nyog hanggang sa mga pitik ng segundo lamang. Mabilis na bumulusok noon ang palaso sa pagbitaw ni Calypso ng lubid ng pana at pagbao ng palaso sa puno ng nyog. Sa ilang segundo ay parang wala namang nangyari. Parang bumaon lang ang isang ordinaryong palaso sa punong iyon. Nagkatinginan pa nga noon si Calypso at ng guro niya dahil parang hindi epektibo. Ngunit ng mga sandaling yon, sa pitik ulit ng segundo, biglang napabalik ng tingin ng dalawa sa palaso na nakabaon sa puno ng nyog. Dahil nakarinig sila ng parang tunog ng pagkalusaw o pagkasunog. Natahimik pa noon ang dalawa na naglakad papalapit sa puno. Ngunit habang papalapit, nakita nila mismo na mabilis na nalanta ang buong katawan ng puno hanggang sa dahon niya sa tuktok na parang namamatay na ito. Hanggang sa mga dahon noon ay lumapaypay na. At sa mga ilang segundo lamang ay naging tuluyan na itong parang lumang-lumang puno na parang pwedeng panggatong na lamang.
At sa isang iglap, bago pa man marating ng dalawa ang puno ng niyog, ay lumiyab na iyon ng tuluyan yung buong puno. Napakalakas, Isong! Salita noon ni Apo Harlo ng pagkamangha. Hindi naman agad noon na tumugon si Calypso, sapagkat sa mga sandaling iyon, habang nasusunog na ang puno, ay nagmadali naman ito na kunin ng palaso upang hindi na masunog ng tuluyan ang patpat na kinalalagyan ng talim nito. Nang makuha niya iyon, lumayo na sila sa nasusunog na puno sapagkat nalalaglag na ang mga dahong tuyo at mga baga ng kahoy na nililikha noon. Sa madaling sabi, ay tapos na ang pagsubok nila sa bato ng pulang buwan. Matapos naman yun, nang makabalik na ang dalawa sa bahay o pandayan ni Isong, ay napag-usapan pa nila ang kanilang mga plano sa napakatagal ng panahon, mga kabagis. Dahil isa itong sama ng loob o balak na pagkamtan ng katarungan, at malalaman na natin ang pinag-uusapan ng dalawa maya-maya sa kwento. Nagsisimula pa lang tayo sa mga lihim ng kwento ng buhay ni Calypso. Kaya nga't nang matapos ang pag-uusap ng dalawa, nagpaalam na noon ang albularyong si Apo Harlo dahil gumagabi na rin. Sige, Tang, magkita tayo ulit bukas. Mag-iingat ka. Paalam pa noon ni Calypso sa kanyang guro. Ngunit hindi na noon nagsalita pa ang matanda, at isang napakatamis na ngiti ang iniwan na lang nito kay Calypso, sabay ng kanyang pagtalikod upang maglakad na. Sabay taas niya ng kanyang kamay ng pagkampay-kampay, pahiwatig ng kanyang pagpapaalam. Nakangiti naman noon si Calypso sa pag-alis ng matanda, habang tinitignan niya na itong papalayo mula sa kanya. Salamat. Salamat, Tatang. Ngayon ay magagawa na natin ang mga balak natin sa mahabang panahon. Sana ay manatili kang malakas at pahabain pa ng Diyos ang buhay mo hanggang sa magtagumpay tayo sa ating mithiin. Bulong pa noon ni Calypso sa sarili habang tinitignan ng matanda sa paglalakad nito, o ang guro nga nito. Ngunit nung hawakan nito ang puluhan ng kanyang patalim, nayari sa balite yung punyal na ginawa niya mula sa bato ng pulang buwan. Biglang umihip na lamang ang malamig na hangin, at sa pagdampi nun sa mga braso ni Calypso ay mayroong kakaiba itong nararamdaman. Kinalabutan siya noon, pero pinagkibit balikat niya lamang iyon ng saglitan, hanggang sa maglalakad na sana ito papasok sa kanyang pandayan o bahay. Calypso, handa ka na bang pumatay? Bulong. Isang bulong sa kanyang tenga ang kanyang narinig habang hawak nito ang puluhan ng patalim na pulang bato. Napalingon-lingon nun si Calypso sa paligid, kasi pakiramdam niyang nasa paligid niya ang bulong na yun. Ngunit wala siyang makita. Liningon pa nga niya ulit yung guro nito, pero wala naman na iyon dahil sa nakalayo na ito sa daan. Sino ka? Sino ka? Wika ni Calypso noon na parang kinakausap lang ang hangin dahil wala naman itong kaharap. Sabay bunot nito ng kanyang punyal na iniamba-amba sa kung saan-saang direksyon. Magpakita ka sa akin! Wika pa niya ulit. Ngunit wala nang tumugon sa kanya ng mga sandaling iyon. Nihay-niho ay wala talaga, at alimpuyo na lamang noon ng hangin ang narinig niya. Nang kumalma na rin si Calypso dahil wala namang lalang na nagpakita sa kanya. At kahit pakiramdam noon ni Calypso na parang may mali sa sitwasyon o nawiwirduhan siya sa bulong na yon, nang kung sino mang lalang na bumulong sa kanya, ay bumalik na lamang noon si Calypso sa kanyang bahay upang magpahinga ng araw na yun, sapagkat marami pa silang aasikasuhin ng kanyang guro bukas na yun na pinag-usapan nila kanina.
wala namang gaano pang gagawin si Calypso noon ng araw na yon. Kaya naman nang gumabi na ay sa pagpatay nito ng lampara ay tuluyan na itong natulog. Pero habang mahimbing noon ang tulog ni Calypso, pagsapit ng hating gabi, lingid sa kaalaman noon ni Calypso, di niya namalayan na muling nagpula ang buwan. Tapos ay tumutunog noon ang kapaligiran na parang umuungol ang buwan. At kasabay pa noon ang pagbabaga ng kulay pula ng punyal na nakapaibabaw lang noon sa maliit na mesa ni Calypso malapit sa tabi niya. Pati yung mga talim ng kanyang palaso. Paglipas ng gabing iyon, mga malalakas na pagkatok noon ang gumising kay Calypso. Napabalikwas noon si Calypso sa pagkagulat. Sandali! Sandali! Ano ba yan? Para namang may nasusunugan kung kumatok kayo. Wika noon na medyo pasigaw ni Calypso. Na alam mo naman ang tema pag bagong gising. Yung tipong nabubwisit ka. Ganon. Manong! Manong! Bilisan mo! Nawawala ang bangkay ni Apo Harlon! Ano? Wika noon ni Calypso na biglang nagising ang dugo nito na parang tulog pa kanina. Mabilis na tumayo noon si Calypso upang buksan ang pinto dahil nga sa narinig niya. At pagbukas niya ng pinto, Manong Isong, nakita namin sa daan yung salita noon ng bagito na parang hindi alam kung ano ang una nitong sasabihin. Sandali! Kumalma ka lang, Joaquin. Ano bang nangyari? Si Apo Harlon. Natagpuan yung mga damit niya sa gitna ng daan. Pero wala naman yung katawan niya. Nawawala siya. Ano? Nawawala ang katawan? Paanong? Kasi puno ng dugo ang damit nito. Pero hindi po namin mahanap kung nasaan ang bangkay niya. Kung sakali hungang napatay nga ito ng mabangis na hayop o kung anong nilalang pa, tulad ng sinasabi nila doon. Paliwanag ng binatilyo. Parang gumuhuno ng mundo ni Calypso sapagkat ang guro niya na si Apo Harlon na lang ang natitirang kapamilya nito. Saglit lang, Joaquin. Antayin mo ako. Pupunta tayo sa kalsadang sinasabi mo. Nagmamadali noon na kinuha ni Calypso ang patalim nito at kahit hindi na ito nakamumog o naayos ang tulugan niya, ay mabilis yung lumabas ng kanyang bahay at sumama nga sa binatilyo na nagngangalan naman na Joaquin. Mabilis na narating din noon ng dalawa ang pinangyarihan ng insidente na parte ng kalsada, kung saan ang sinasabi ng binatilyo na nakita nila ang mga damit ng matanda na duguan. Tabi! Padaanan niyo ko! Parang awan niyo na! Wika noon ni Calypso sa pagdating nito sa pinangyarihan, dahil marami na noong nagkumpulang tao na nakikiusyoso sa nangyari. Nang napasok na nga ni Calypso ang kumpulan ng mga tao, ay doon niya na nakita ang dugo ang damit na pang itaas at pang ibaba na nakakalat sa gilid ng daan. At sa unang titig pa lang noon ni Calypso sa mga gamit na yon, ay nakilala niya agad ang mga damit na ito. Tama, kay Apo Harlon nga ang mga gamit na yon, dahil yun yung nakita ni Calypso na suot ng matanda kahapon lang bago sila maghiwalay. Kaya naman napaluhod bigla si Calypso sa harap ng mga duguan na kasuotan na ito. Sabay hawak niya sa puting damit na halos namula na dahil sa kulay ng dugong nakabahid dito. Tatang? Anong nangyari? Sambit na hiyaw ni Calypso dahil maaaring patay na nga si Apo Harlon. At ng mga ilang sandali
Matapos ang pagluha ni Calypso, ay kinuha na niya ang damit ng matanda at hingi pa niya ng tulong sa mga ibang kalalakihan ng baryo na tulungan siya sanang hanapin ang bangkay ng matanda kung sakaling patay na nga ito, at kung sakaling buhay pa ay mas maigi sana. Pumayag naman noon ang mga kalalakihan noon dahil sa kilala nilang mabuting albularyo o tao si Apo Harlon. Sinuyod nila noon ang buong baryo, pati ang mga kakahuyan na dati ay hindi pa nila pinupuntahan, sapagkat hinala nga ng iilan ay baka mabangis na hayop ang pumatay kay Apo Harlon. At kung may labi man ang bangkay nito, ay malamang ay nasa pusod yun ang kagubatan na maaaring dinala ng mabangis na hayop dito. Pero ang iba ay naniniwala namang baka nga aswang. Aswang ang pumatay kay Apo Harlon dahil wala namang makita ang ibang tao na motibo na pagpatay dito. Kasi nga wala namang kaaway si Apo Harlon sa kanilang baryo. At sa paghahanap nga nila dito ay hindi na nga kumain si Calypso ng agahan o tanghalian pa ng araw na yon dahil sa paghahanap sa bangkay ng matanda. Ngunit sumapit na lang noon ang gabi ay walang nahanap na bangkay si Calypso. Pero may mga nakita pa silang ilang bagay noon na malapit sa pinangyarihan. Yung kinelas ng matanda na marami ring bahid ng dugo, tsaka yung ilang hibla ng buhok nito na parang nalagas, pero konti lang naman ang nakita nila. Kaya, Calypso, uuwi na kami. Mukhang wala. Maski ang buhok nyo, kukunti lang nakita natin. Kung gusto mo, samahan ka na lang namin ulit bukas, Calypso. Inaantay na rin kami ng mga pamilya namin sa bahay. Sige. Salamat na lang, mga kaibigan. Siguro ako na lang magpapatuloy bukas na maghahanap. Kung wala na nga si Apo, nakikiramay na lang kami, Calypso. Alam namin na si Apo Harlon na lang ang itinuturing mong kapamilya o tatay-tatayan, sabi naman ng lalaki, sabay tapik sa balikat noon ni Calypso. Salamat, Lim. Tugon naman ni Calypso noon sa nanghihina nitong boses. Paano? Halis na kami! Tara mga kasama! Wika ng pagpapaalam ng tuluyan ng mga kalalakihan sa baryo. At si Calypso naman noon, hawak ang damit ni Apo Harlon na may mga tuyong dugo, ay umuwi na rin lang ng gabing ito. At sa kanyang paglalakad papauwi, ay parang dun pa lang niya lubos na nararamdaman ang kalungkutan sa pagkawala ng matandang kanyang guro. Habang naglalakad noon si Calypso, hindi niya na rin noon namamalayan ang paglaglag ng kanyang mga luha sa lupa. Dahil sa bawat pagyugyog ng kanyang katawan habang naglalakad, ay umaagos ang luha nito sa kanyang mga mata. Habang napapahigpit na lang ito ng hawak sa natirang damit ng matanda na dala niya. Nang marating niya noon ang kanyang bahay, ay agad niya noong kinuha ang pala at pumunta sa bakanting lote sa likod ng kanyang bahay. At doon niya na tinabuna ng damit na naiwan ng matanda. Dahil nga sa hindi nila nahanap ang katawan nito, ay yun na lamang ang ipinagpalagay ni Calypso na maaaring magrepresenta sa paglilibing niya sa kanyang yumaong guro. Halos magdamag noon nagising si Calypso na parang nakalutang ang kanyang isip sa mga bagay-bagay na parang sa pagtingala niya sa kalangitan ay nawawalan na ito ng ganang mabuhay pa dito sa ibabaw ng lupa. Dahil masakit man tanggapin, ay 99% sa kaisipan niya sa mga ebidensyang nakalap sa pinangyarihan ay maaaring patay na nga si Apo Harlon. Naiisip pa niya noon na ganun din ang nangyari sa pamilya na. Hindi niya nakita ang mga bangkay ng mga yon. At nang matapos ang gabi,
Tanghali na, ngunit tulog pa si Calypso sa papag nito. Nang may kumatok na naman sa pinto. "Manong! Manong!" Boses ni Joaquin, yung binatilyo ulit. Kumakatok yun sa pintuan niya. "Sandali! Magmumug lang ako," sagot ni Calypso sa paggising nito. Hanggang sa binuksan niya na nga ang pinto. "Manong! May naghahanap sa'yo," wika nung binatilyo. Magandang araw, Panday." Wika ng lalaki, kasama ang dalaw pang lalaki sa may bandang likuran nito, na nakangiti naman ang mga yun. Yun nga lang, ay yung parang ngiting pang-asar. Hindi nakatugon agad si Calypso sa mga yon. Kasi nga, kinikilala pa niya ang mga taong yon na tinawag nga siyang Panday. Mama, aalis na ho ako. Total, nandito na ho kayo. Sa bahay ni Manong Calypso." Paalam naman ni Joaquin habang humahakbang na nga ito papaalis. Ngunit, Sandali lang, bata. O eto, kunin mo bilang pabuya sa pagtuturo mo sa amin sa bahay," sabi nung lalaki at bigay ng konting salapinon kay Joaquin. Salamat ho!" Tuwang tugon naman noon ni Joaquin. Sabay alis na nga nito nang nag-aapura. Nang makalayo na si Joaquin sa parang ni Calypso. Ali kayo. Pumasok kayo, mga Ginoo. Pero ano ho bang maipaglilingkod ko sa inyo, mga Ginoo? Tanong ni Calypso sabay labas nito sa pinto ng kanyang bahay. Pumasok kayo sa bahay. Wika pa niya ulit ng pagiging maalaga sa bisita. Wag na, Panday. Dito na lang tayo sa labas mag-usap. Sandali lang naman kami. Hindi ba makakasama? Tugon ng lalaki. Ganun ba? May maipagagawa ba kayo? Pasensya na kasi hindi ko maasikasong magpanday ngayon. Marami kasi akong pinagkakabalan pa eh. Tugon naman ni Calypso. Huwag kang mag-alala, Panday. Sa katunayan, ay may nais kaming bilhin sa'yo. Ano? Bibilhin? Oo. Marami naman akong nagawang itak dyan o panabas. Matatalim na. Ni Calypso. Ngunit, Hindi yon ang nais namin, Panday. Kundi, didiretsahin na kita. Alam namin na nasa sayo ang batong pula ng buwan. Napakunot noon ng noo si Calypso sa narinig niya. Dahil sa panong alam ng mga yun, ang pulang bato ng buwan. Dalawa lang naman sila ni Apo Harlo nang nakakaalam nito. Kaya't sabi ni Calypso nang, maaari ko bang malaman muna ang mga pangalan nyo, Ginoo? Pag-iiba ng tono ni Calypso, sapagkat kahina-hinala na sa kanyang paningin ng tatlong lalaki na yun. Hindi na importante, Panday, kung sino kami. Ang malaga ay kung nasa iyo nga ang pulang bato ng buwan, ay bibilhin namin yon sa malaking halaga. Marami kaming salaping dala. Kahit sa iyo na lahat to, basta ibigay mo lang sa amin ang pulang bato. Sa pagsasalita na yun ng lalaki, ay biglang umihip pa ang hangin. Pero nang dumaan ang hangin na yun sa ilong ni Calypso, ay biglang nagbago ang kanyang pandama at para na lang nabuhay ang mga tangan nito sa katawan o mga orasyon na nakapaloob sa kanyang bakod dahil sa iba ang amoy ng mga lalaking ito. At ang amoy na ito ay naaalala ni Calypso noong mga panahong nang mismong nawala ang asawa at mga anak niya sa mismong baryo nila. Mga aswang. Isang uri o angkan ng mga aswang ang kaharap ni Calypso sa mga oras na ito. At hindi naman alam ni Calypso kung papanong sa kanilang pag-uusap kanina ay naitago ng mga yun ang katauhan nila mula sa kanya. Siguro ay gumagamit sila ng mutya
o sa bulag ng katauhan. Pero hindi na importante yun kay Calypso ng mga oras na ito, sapagkat dito ay hindi na nagpasimple pa si Calypso at diretsahang bunot niya ng kanyang pulang punyal at sinabing, Eto ang batong pula. Kung nais nyo itong kunin, sige, ibibigay ko naman ito. Libre pa. Yun nga lang ay babaong ko muna ito sa katawan nyo. Wika ni Calypso. Nang marinig yun ng tatlong kalalakihan, hindi na nakapagsalita ang mga yon at dahang-dahang umatras papalabas ng kalsada habang hindi tinatanggal ang tingin kay Calypso. At nung nasa kalsada na ang tatlong yon, Nagkakamali ka! Nagkakamali ka ng ginagawa mo, Panday! Hindi kami kaaway! At hindi pa ito ang huling araw ng pagkikita natin! Wika ng lalaki na isa sa tatlo. Talagang hindi pa ito ang huling araw na pagkikita natin! Dahil sa hindi pa kayo namamatay! At sa susunod na pagkikita natin, kung hindi ako ang titimbwang, kayo at ng buong angkan nyo ang mauubos! Tugon ni Calypso na parabang napakalalim ng galit nito sa mga lalang na yun. Sumibat na noon ang tatlong kalalakihan dahil sa nakita nilang hindi na nagbibiro si Calypso sa mga pinakawalan niyang salita. Nang makatalikod pa nga ang mga yon, ay mas lalo pang tumindi ang galit ni Calypso sa mga ito, sapagkat nakita niya ang mga tato o batok ng mga yon sa kanila ring batok. Nangangahulugan na sila nga ay lahi ng aswang. Nakilala ni Calypso at Harlon ng matagal ng panahon, at ang mga aswang na ito ay ang tinatawag nilang Manauli. Kung hindi nyo na itatanong, ang mga Manauli ay isang angkan ng aswang na kilala sa kanilang anyong simpleng magsasaka o mangangalakal. Ngunit ang tunay nilang pagkatao ay makikilala sa isang kakaibang marka sa batok o isang tribal na tattoo na hugis bilog na may tatlong nakaukit na sanga sa magkabila ang gilid nito. Ang disenyo ay sumisimbolo sa kanilang lahi. At ipapaliwanag ko ito ng maigi, mga kabagis. Para klaro, yung bilog nito ay ang siyang walang hanggang gutom na nagbubuklod sa kanilang angkan. Yung tatlong sanga na guhit, tatlong sanga yon ng kanilang koneksyon sa kalikasan, hangin, usok at lupa. At ang itim na tinta ay nangangahulugan ng dilim at nagpapahiwatig na sila'y mga mangangaso ng gabi. At ang kanilang kakayahan, ang mga Manauli ay nagiging maliksis sa gabi. Kayang lumipat ng lugar nang hindi mo mahahalata. May kakayahan silang bumuga ng makapal na ulap na usok mula sa kanilang bibig na kulay itim na nakakalito sa kapaligiran. At ang kanilang liksi ay sinasabing nagmumula sa kapangyarihan ng pag-inom ng sariwang dugo ng tao. Itinuturing nilang kaaway ang mga tao sapagkat para sa kanila, kaparehas din lang nila ang mga normal na tao kung susumahin sa kademonyohan. Kaya't mabuti raw ang kanilang ginagawa na pagpaslang sa mga tao. Ibig sabihin, sa tingin nila o pananaw nila bilang mga aswang, ay nakakabawas sila ng perwisyo sa mundong ito. Bukod pa rito, ay naiibsan nila ang kanilang mga sarili sa kanilang pangangailangan na hayok sa dugo at laman ng mga tao. Isang prinsipyo o paniniwala na tanging ang hangal lang na nilalang ang maniniwala dito. Mabalik tayo sa kwento. Sa tindi ng puot at nais na makaganti noon ni Calypso, ay naganda na nga ito para sa kanyang misyon. Dahil babalik na siya sa baryong kanyang pinagmulan, sa baryo Alumaya, na ngayon ay pugad na ng mga aswang. Dahil ang totoo, ang bagay na pinag-uusapan nila noon ni Apo Harlon ay walang iba kundi ang makaganti uli-puli ng lahi ng aswang na siyang sumalakay noon sa kanilang baryo at pumatay ng mga nakatira dito, kasama na ang pamilya ni Calypso. Ibig sabihin ay sa buong 20 taon ng buhay ni Calypso na nakakasama niya si Apo Harlon, sa lahat ng ginawa nila,
Tulad ng pagpapagaling ni Calypso ng karunungan nito sa pagtuturo ni Arlon, ang pagkuha ng armas o hiyas ng pulang bato ng buwan. Lahat yun ay para sa paghihigante ni Calypso sa mga aswang na manauli. Inihanda noon ni Calypso ang kanyang mga gamit, mutya, dasal, at higit sa lahat ay ang kanyang mga palaso na may talim na pulang bato at ang punyal nitong gawa din sa pulang bato. At wala nang pag-aatubili pa. Gamit ang kabayo, ay tinahak noon ni Calypso ang daan patungo sa bayang kanyang pinagbulan, kung saan ang baryo na kanyang pupuntahan. At sa paglipas nga ng 2 araw na kanyang biyahe, ay narating na niya nga ang lugar ng Alumaya. Hapon na noon, sa pagbaba nun ni Calypso sa kabayo. Ngayon ay babayaran ninyo lahat ng utang nyo sa akin, wika niya, habang armado na ito ng kanyang mga gamit. Itinali noon ni Calypso ang kanyang kabayo, kung saan 1 kilometro pa ang layo sa baryo Alumaya. At mula doon ay naglakad na lamang si Calypso sa pilapil sa bukid. Dahil kung hindi nyo na itatanong, isang parang sityo ang Alumaya na napapalibutan ng malalaking puno. At sa loob ng mga puno na yon ay mga kabahayan na, at nasa gitna ito ng malawak na kabukiran. At sa panandalian lang na paglalakad ni Calypso ay naabot na niya ang daan na maluwang. At ang daanan na rin na yon ay ang direktang karugtong ng daanan patungo sa baryo ng Alumaya. Walang takot na naglalakad noon si Calypso. Pero may kutob siyang alam na ng mga manauli na paparating na siya. Ngunit habang papalapit na siya sa sentro ng baryo, biglang kumirot ang dibdib niya. At para bang may nagpaparamdam sa kanya na isang bagay, at bulong ulit ng isang boses. Sige, lipulin mo sila. Ibigay mo sa akin ang kanilang buhay. Sa bulong ng boses na yon, naalala ni Calypso ang tinig, sa kadahilan ng yun din ang boses na narinig niya nung nagpaalam sa kanya ng hapon ang kanyang guro bago yun nawala. Pero kahit narinig yun ni Calypso, ay pinagkibit-balikat na lamang niya yun dahil sa nakatuon na ang kanyang pansin noon sa baryo Alumaya, sapagkat malapit na ito sa bukana ng baryo. Kaya naman paghahanda na nito ng kanyang palaso. Malamig na noon ang simoy ng hangin. Dapit hapon na, kaya nga't ilang minuto pa ang lumipas. Wala na noon si Calypso sa paligid, dahil pagtama ng isang palaso sa lalang na nakatira sa baryo, at sa bilis ng pangyayari, umimpis ang katawan ng lalang na tinamaan ng palaso, sunod ng mabilis na pagkasunog ng buong katawan noon. At ang gumawa ng bagay na yon na pagpapana sa lalang ay walang iba kundi si Calypso, dahil umpisa na ng kanyang pagbabalik upang bawian ang mga aswang. Marapat lang na mangyari sa iyo yan, wika noon ni Calypso, sabay bunot ng palaso sa katawan ng lalang na nooy kasalukuyan pa lang na nasusunog. Mula dito ay umpisa na nga ng panibagong kaguluhan sa kasaysayan ng baryo Alumaya. Mabilis na nagsilabasan nun ang mga aswang, pero sa bawat pagkakbang o kilos noon ni Calypso ay pagbao ng kanyang palaso sa katawan ng mga aswang na nais sigurin. Tuloy-tuloy noon ang pagtarak ng mga sibat sa katawan ng mga aswang sa baryo, at nang maubos na ang bala ni Calypso, bunot nito ng kanyang punyal ng bato ng pulang buwan, dahil mabilis siya nung sinusugod ng mga kalaban niyang aswang sa sentro na ng baryo. Dahil dito, sa bawat pag-indayog noon ng katawan ni Calypso ng mabilis,
Daan ng talim ng punyal sa katawan ng mga aswang. Tadyak, tapos ay bound ulit ng punyal. Sunog ng nilalang. Dinumog na noon ng maraming aswang si Calypso. Ngunit hindi naman ito nagpapatinag sa pakikipaglaban. Baon niya ulit sa lalamunan ng aswang. Paulit-ulit na ganoon ang nangyayari hanggang sa lumalaban pa rin noon si Calypso kahit na pagod na ito dahil sa hindi rin siya tinitigilan ng kanyang mga kalaban hanggang sa saglitan lang nito na pagpapahinga mula sa kanyang pagkilos ay natigilan din noon ng mga aswang at parang napadaan sa paningin noon ni Calypso ang pagmumuka ng kanyang ama sa di kalayuan. At nang binalikan niya ito ng tingin, nagsalita yun ng, "Anak! Anak! Ikaw ba yan? Calypso!" Boses ng isang lalaki na papalapit kay Calypso. "Tumigil kayo! Tumigil kayo! Anak ko yan!" Wika pa noon ng lalaki sa mga aswang na manahuli. At pagkalapit nung nagsasalita, lumayo naman noon ang mga manahuli. At dito ay nakita ni Calypso ang isang lalaki na kamukang kamukha niya at walang sabi-sabi ay agad siyang niyakap noon. Hindi naman agad nakakilos noon si Calypso sapagkat parang nakaramdam na lang siya ng lukso ng dugo sa lalaking tumawag sa kanya ng anak. Hindi alam ni Calypso kung yun ang kanyang ama kasi nga matagal ng panahon na hindi niya ito nakikita. Ama? Ikaw ba talaga yan? Tanong ni Calypso habang yakap siya ng kanyang ama nang bumitaw ang kanyang ama sa pagkakayakap. "Oo, ako nga to. Buhay ka pa pala. Akala namin matagal ka nang namatay o napatay ng mga tao noon." "Ano? Mga tao?" Wika niya noon ng pagkabigla. Tapos ay napalingon pa si Calypso. Ikaw ba yan? Calypso?" Tinig naman ng isang babae. Nabitiwan pa noon ni Calypso ang punyal na hawak niya dahil sa ang may tinig noon ay ang kanyang asawa. Namumukhaan niya iyon. Tapos ay may dalawa pang binatilyo ang tumabi sa babae. Malalaki na ang mga anak mo, Calypso." Komento pa ng ama ni Calypso sa kanya. Hindi makapaniwala noon si Calypso sa nakikita niya dahil buhay ang buong pamilya niya. Tumigil ang kaguluhan noon sa baryo Alumaya. Dahil ang lahat ng mga naging kaganapan sa buhay pala ni Calypso nung nakausap na niya ang kanyang ama at ang buong pamilya niya ay isang malaking huwad na katotohanan pala ang buhay niya na itinanim ni Apo Harlon sa kanyang katauhan o kaisipan. At ito ang mga nalaman ni Calypso sa pamilya nito. Si Calypso mismo ay isang aswang. Tama kayo sa narinig niyo mga kabagis. Galing siya sa baryo ng Alumaya, na baryo ng mga aswang na dati pa pala. Isang bagay na hindi pa nun alam ni Calypso mula nung edad 20 pa lamang siya. Sapagkat nasa lahi nila na sabihin iyon o ipagtapat yun sa kanila sa edad niya sana na 21. At doon na rin siya dapat lalagyan ng tattoo o tatatakan sa kanilang batok sa edad na 21. Si Harlon, ayon sa ama ni Calypso, ay isang makakaliwang albularyo na nangarap noon na patayin ang buong lahi nila na mga manahuli. Nahuli na nung nalaman ng ama niya o ng mga taga-baryo ang mga balak ni Harlon. Sapagkat isa yung dayo pala sa baryo na mabait naman, kaya naging mabait din naman ang mga tao o mga lalang ng Alumaya sa kanya.
Pero sa likod ng pagiging mabait noon ay ang siya palang pag-iispiya nito at pagsusumbong niya sa mga tao sa labas o mga antingero na kasama niya. Sa lihim na baryo ng Alumaya, yung mga aswang na sinasabi ni Apo Harlon ay mga tao o mga antingero na may kakayahan para lipulin ang lahi ng mga Manaule, ang lahi nila Kalipso. Pero hindi nagtagumpay ang mga yon. Sa kagustuhan ni Arlon ay nabigo siya. Ibig sabihin, lahat ng ginawa nun ni Harlon ng gabi ng kaguluhan, 20 taon na ang nakakaraan, ay parte lang ng kanyang plano upang balikan ang mga Manaule. At siya rin ang nagsabi kay Kalipso na kaaway nga ang tingin nila sa mga tao. Kagaya ng pagpapaliwanag ko kanina, ay yun din lang ang sinabi ng matanda kay Kalipso. Kaya mas lalong galit na galit noon si Kalipso sa mga aswang. Dahil ang totoo, nang gabing yun, ang naghiwalay sa pamilya ni Kalipso sa kanya ay wala ring iba, kundi yung matanda. Siya ang sumugat sa noo ni Kalipso. Dahil nga nung gabing yun ang kadiliman ng baryo, unang itim na usok na ginamit lang pala ng mga taga-baryo para ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa mga antingero o mga taong gustong pumatay sa kanila, ay si Apo Harlon din lang ang nakakakita ng kapaligiran. Kaya siya ang nakakakilos noon ng maigi. At yung mga damit na nakita ni Kalipso na duguan ay matagal nang inihanda yun ni Harlon. Dahil kung titignan yung paraan na pagkawala ng pamilya ni Kalipso at pagkawala ni Apo Harlon ay ganon. Ganun na ganun ang naging diskarte, hindi ba? Damit at dugo lang ang ginamit. Walang ebidensyang katawan. Ginawa lahat yun ni Harlon sa mahabang panahon upang gawing isang armas pala si Kalipso na siyang lilipol sana sa buong angkan nito. Linoko siya at lininlang ni Apo Harlon sa pagkahaba-habang panahon para sa sariling interes ng matanda. Buti na lang at nakita niya ang kanyang ama bago niya napatay o siya ang napatay ng mga kalahi niya, na sa totoo lang ay hindi naman pala nananakit ng tao. Napilitan lang sugurin ng mga yon si Kalipso dahil nga sa sumugod at pinapatay na niya ang mga taga-baryo. At dito na rin nalaman ni Kalipso na ang hawak niyang armas o yung batong ginawa niya, kapag naging sapat na rin ang napatay nitong aswang o tao, sa huli ay siya rin lang ang hihigop sa katauhan niya dahil kumakain pala yun ng kaluluwa. At yung bumubulong sa kanya na naririnig natin ay walang iba kundi ang punyal. Ngunit ang tanong dito, nasan na nga ba si Harlon, yung matanda? Dahil kung panggap ang lahat, di ibig sabihin ay panggap din lang ang pagkamatay nito. Pero kahit pa ganoon, ay lumipas na ang taon na nakasama na nga ni Kalipso ang buong pamilya nito na pinaghiwalay ng mahabang panahon ng huwad na katotohanan, hanggang sa isang araw ay Sinong nag-iwan nito dito? salita ng isang matanda sa harap ng kubo nito. Dahil may nag-iwan ng isang telang itim na parang may naibalot dito. Sa kuryosidad ay binuksan niya iyon. At pagbuklat niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Sapagkat iyon ang punyal ng pulang bato ng buwan. Nang hinawakan niya ang puluhan nito, biglang nangisay ang matanda kasabay ng pagkatumba nito sa lupa hanggang sa nalagutan na lang ito ng hininga. At ang matandang ito ay si Apo Harlon. Nang maya-maya pa
pagparada ng kabayo sa kalsada. Amanos na tayo, Apo Arlon. Sa'yo na ang punyal. Salita ng lalaki sa harap ng bakuran ng matanda sa gilid ng kalsada. Sabay, "Hey! Hey!" Patakbo na nito ng kabayo papabalik sa baryo Alumaya. Dahil ang lalaking to ay si Calypso. Alright, yun mga kabagis ko, nakapag-upload din tayo. So, kumusta na kayo? Pasensya na kayo at ngayon lang ako nakapag-upload. Nag-ipon kasi ako ng kwento ng January kasi iibahin na natin ang format ng uploading natin. Tag 1 oras na. Pero ang upload natin ay every other day. Siyempre, kailangan ng time sa pag-i-edit. So, iiwan ko muna ang Calypso. Ang galing ng kwento. Salamat sa suportang tunay.